So, ngayon mga katulbox ay nandito ng ating battery na 48 volt na LiFePO4 or lithium iron phosphate. Ngayon kasi, ang plano ko ay papalitan ito ng BMS at saka active balancer. So, ang nakakabit pala dito na active balancer at saka BMS ay itong pula. Pulang BMS at saka pulang active balancer. Alam niyo na kung anong brand ang tinutukoy na pula. Pero, ang gagawin ko ngayon ay papalitan ito nitong BMS na JK BMS. Meron na kasi itong active balancer tsaka BMS in one module. So, isa sa advantage nito ay meron siyang communication papunta sa hybrid inverter. So, malalaman na natin ang state of charge ng battery at ang kanyang mga parameters na gaya ng ilang voltage, nag-balance ba yung mga voltage sa ilalim, pwede nang ma-monitor kasi may communication na papuntang hybrid inverter. At yung hybrid inverter ko naman ay merong online or wireless na app. So, ito namang pulang BMS at saka balancer, meron ding mga model nito na merong communication kaya lang mas mahal. At napansin ko sa online, medyo mas marami ang magandang feedback dito kaysa sa dito. Siguro dahil sa presyo na rin. Pero maganda daw ang performance nito. Kaya susubukan ko ngayon. At siya nga pala ka-toolbox, isa sa idadagdag ko sa video na ito ay ang paglalagay ng diagram para masubaybayan ninyo kung saan ilalagay itong mga wire. So, para mas klaro sa inyo kung kayo din ang magbubuo. Yan lang at sisimulan na natin ngayon. So ngayon, ang una natin gagawin ay magbabaklas tayo nitong BMS at active balancer. So dahil marami ang nagtatanong tungkol sa battery bank na ito, ay pag-uusapan natin yan ngayon bago tayo magsimulang mag-install nitong JKBMS. Ang battery bank na ito ay may nominal voltage na 48 volt at may configuration siya na 16S 8P. So paano nga ba yun at ano nga ba ang connection at ang arrangement? So ngayon makikita natin dito. So, ganito yung 32650 na cells na ginamit ko. Ngayon, pinagparallel ko ang 8 nito, kaya nakabuo ng ganitong arrangement. So, mula dyan ay nag-series pa ko ng isa. Tapos, dinagnagan ko pa ng isa, tsaka isa naman. Ngayon, ang naging configuration niya ay 4S8P. So, paano yan makakaabot ng 16S8P? Ang gagawin natin ay magdagdag pa tayo ng mga cells na naka-series. Dahil naglagay tayo ng additional 4S, ang configuration niya ngayon ay 8S8P. So ngayon ay 12S8P na siya. Tapos magdagdag pa tayo para maging 16S8P. Ayan, at 16S8P na siya. Ngayon ay nakuha na natin ang 16 cells na naka-series na may tigwawalong nakaparallel sa bawat grupo. So, ganun ang arrangement para makabuo ng 16S 8P na battery bank. Pero, hindi pa kasama dito ang connection or wiring connection. Maya-maya ay ipapakita ko sa inyo. Ito naman ang mga connection na ilalagay natin dito sa kanyang BMS at active balancer. Itong wires na ito. So, ito yung ipapalit natin dito. Meron itong mga number 3, 2, 1, 4. So, 4. Now, mula sa ganitong perspective, atin ngayon siyang titingnan sa kanyang side view. So mula dito sa ganitong view ay ipapakita ko sa inyo kung paano nyo siya iwa-wire kung kayo naman ang gagawa. Ngayon ay makikita natin ang polarity ng mga cells from negative to positive at
positive to negative. So, ang magiging direction ng ating configuration ay ganito. Magsisimula ang ating connection sa itaas. So, para magkaroon yan ng connection, kailangan natin yan lagyan ng tabing. Ganyan. Sa kabila naman ay ganyan din. Tapos dito sa kabila ay ganyan din. So, ang apat na layer ay nagkakaroon na ng connection in series. Ang bawat dulo naman nitong ating battery bank ay ang magiging output or load side. Ang load side ay papunta na sa circuit breaker ng battery or papunta diretso sa inverter. At ang negative side naman ay ang papunta sa ating BMS, sa B negative ng ating BMS. Ang bawat dulo ng mga nakaparallel na cells o yung tinatawag na group ay meron niyang designation na labeling. Yan yung may mga letter na B. From B negative hanggang B16. Ngayon ay makikita na natin ang connection ng ating mga sampling cables. Unang connection ay ang B negative. Ito yung pinakauna. So, itong number 1 dito ay para sa kanyang temperature sensor. So, ito yon. So, magsisimula tayo ng dito sa B negative. So, dito natin ito ikakabit. Sunod na connection ay ang B1. So, itong B1 ay dito naman sa B1. So, ang sequence na yan ay tuloy-tuloy na hanggang sa B2, B3, B4, hanggang sa B16. At dito naman yan isasaksak sa ating BMS. Ngayon ay makikita natin kung paano nga ba ito ikinakabit in actual. Ang ginawa ko dito ay pinutol ko na lang ang mga sampling cables para hindi na ako magbabaklas ng mga cells para mas maging madali ang pag-assemble. At lalagyan ko na lang ito ng shrinkable tube para safe sa short circuit. Una kong pinutol ay itong B negative. Ito yung pinakaunang connection ng ating battery bank. Sunod naman ay ang B1. Ngayon ay ang B2. Sunod ay ang B3. So, para mas mabilis ang trabaho, ginawa ko na lang dito ay pinutol ko na lang lahat ng sampling cables. Ngayon, tuloy natin sa B3. Ngayon, sa B4 naman. Ngayon ay sa B5 naman. B6, B7, hanggang umabot ng B15 at B16. So ngayon, kumpleto na ang ating wiring ng sampling wires ng BMS at active balancer. So, itong nauna ay ang sampling wires or cables ng ating B0 hanggang B4. So, ito. Ang itong pangalawa naman ay mula B5 hanggang B8. B8. So, ito hanggang B8. Itong pangatlo naman ay from B9 to B12. B12. At itong pang-apat ay ang B13 hanggang B16. 13, 14, 15, 16. Now, dito sa pinaka-positive part ng ating battery bank, dito sa ating B16, kailangan nating i-connect ang isang
maliit na wire para sa supply ng ating BMS kasi puro negative ang dadaan sa ating module. So, kailangan niya ng supply na power supply na positive. So, ngayon ay i-mount na natin ang ating BMS. Ikabit na din natin ang ating BMS output, yung negative, pinaka-negative ng ating BMS or magiging pinaka-negative ng ating battery bank. Sunod naman ay itong input ng ating BMS. Ito ay galing sa pinaka-negative ng ating battery bank kanina. So ngayon ay i-check natin kung may voltage ba tayong makukuha dito sa input tsaka output ng BMS. So meron pero doon lang sa input ng ating BMS, wala sa output. Ngayon ay ikabit na natin o i-try natin ikabit kung gagana ba ang ating ginawang battery bank. So ito yung port module ng ating GK BMS. So dito magko-connect ang mga wiring na input tsaka output. Sa later part nitong video, makikita ninyo kung saan kinakabit yung mga wire na yan. May illustration tayong ginawa at saka may video rin ng actual na pagkabit. So ayun, gumana naman. Ngayon ay magbubutas tayo ng dadaanan ng ating mga wire. Ngayon, ipasok na natin ang ating battery. Dito naman natin ilalagay ang ating box na paglalagyan ng ating module at saka yung display. Sa part na ito ay kailangan kong mag-tracing ng ating lalagyan or pang-mountingan ng ating module. Kasi mahirap siyang tansyahin kaya panoorin nyo na lang kung ano ang diskarte ko dito. So, ang ginawa ko kanina ay nag-trace ako doon sa transparent na plastic para mag-trace ko din yung transparent na plastic dito sa mas makapal na plastic. So, ito na yung final na mounting natin ng ating module. So, ngayon ay ikakabit ko na ang mga connections papuntang module. Ito naman yung cover ng box na kung saan minount natin yung module. Tsaka itong butas na gagawin ko ay dito ko i-mount din yung LCD na pang monitor ng ating battery. Sa pag-mount nitong LCD, walang problema dahil meron namang adhesive yan na kasama sa kanyang mounting part. So, dito makikita yung location kung saan natin i-connect ang mga wiring or port na papunta sa ating BMS. So, testing na natin kung gagana siya. Ayun, may display na tayo.
Ngayon, titingnan natin kung ano ang meron dito. So, may mga cells, voltage, setting, alarm, at ito yung ginawa natin kanina na module ng port. So, may indication din pala dito. At saka ito. Ito yung power switch ng ating BMS. At para magkaroon ng communication ng ating BMS at saka yung battery at saka yung inverter, kailangan nating lagyan itong communication na cable. So, RG45 yan. Papuntang dito naman. Ngayon, ito yung guide na susundin natin para sa pag-set ng ating parameter sa ating inverter. Una ay pindutin natin ang setting, tapos battery. So, kailangan piliin natin ang lithium. At sunod naman ay sa advanced function. Tapos, i-check natin yung BMS error stop. So, itong mga parameters na ito ay para sa DE inverter. Meron din para sa ibang mga inverter. Ngayon ay makikita natin na nag-appear na ang percentage ng ating battery. So, isang indication yan na binabasa na ng ating inverter ang ating battery. So, isa din sa indication ay itong part na ito. So, dapat may nakalagay na voltage, battery current kapag nag-charge or discharge, at saka yung SOC percentage. Nandyan yung alarms din. Baka kakailanganin ninyo, ito yung diagram mismo na galing sa GK. At ito naman yung label ng ating port na module. At ganito naman ang makikita sa kanyang app. Ito ay Bluetooth app na GKBMS. So, meron diyang actual na voltage ng battery, gaano kalaki ang current na dinischarge or tina-charge. Nandyan din yung mga cells voltage. Makikita din kung ano ang pinakamataas na voltage ng cells, ano yung pinakamababa. At dito naman sa setting na tab or settings na tab, makikita rin dito ang capacity ng battery, ang ilang cells ang ginamit, ang actual na voltage at actual na current. Nandyan yung anong value ang gagamitin mong 100%, ano ang value na gagamitin mong 0% na SOC at marami pa. Ngayon, dito naman sa control na tab, ang makikita natin dito ay ang activation at deactivation or yung on tsaka off ng mga functions. Gaya ng charge, kung gusto nating i-charge o hindi. Discharge, ganun din. Tsaka yung balance, pwede kasi nating hindi gamitin ang balancer niya. Tsaka marami heating, yung display na pwede nating palaging naka-on or may timer siya para ma-off. At marami pang iba. Marami ditong pwedeng i-customize. So mga katulbox ay natapos na rin ang paggawa natin o pag-assemble natin itong GKBMS sa ating 48 volt na live PO4. Tapos na din natin ilagay itong ating monitoring para sa ating battery. At tsaka itong pag-mount ng ating communication port or module para sa communication papuntang inverter. So marami akong gustong gawin dito na experiment. Pag-input ng mga values, iba-ibang mga values para malaman ko kung alin ang mga values na mas maganda ang performance ng ating battery at inverter. So, kung ano ang mas magandang values na magkakasundo sila. So, abangan nyo yan at isasama ko yan sa kasusunod na mga videos na i-upload ko. So, yan lang muna at paalam.